I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos update sa inyo. Ito, mag-react lang ako. Siyempre kayo din, no? Meron sinabi dito si Mr. Hernandez. Di ko sure kung kolumnista ito ng Bulgar. Mayroon siyang sinabi dito, no? Today is May 15, 2026. Alam nyo mga kababayan, kung makikita nyo sa mga nangyayari sa panahon ng Pangulong Marcos Jr. between in the past, masasabi natin mas bitter yung pamumuno ni PBBM. Bakit nasabi natin yon? Kasi ito daw ang maaring mangyayari. Sabi dito mga kababayan, sabi po ng Bulgar, no? Nagpahayag ng pangamba si Sara Duterte kaugnay sa posibilidad ng charter change, tsa na maaaring magresulta sa pagpapalawig ng termino ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang tanong, ano naman ngayon? Kung ma-extend siya, may problema ba? Marcos administration, ni minsan hindi pa ninyo nakita ang Pangulo rumisbak or nang aaway. Sino ba ang totoong nang aaway? Di ba ang mga Duterte sa kampo ni Sara Duterte? Number 1 si Sara Duterte, yung tatay niya, yung mga kapatid niya. Sino ba ang war threat? Di ba sila? Si Sara Duterte. Napaka-ayahay nga Ika nga, ang ganda ng buhay ni Sara Bakit kanyo? Walang vice presidente si PBBM. Yung vice presidente niya, travel around the world. Travel na lang. 'Di ba? Walang achievement, walang nagawa sa bayan. Anong nagawa niya? Kukuha ng microphone para lang punain si PBBM. Ang tanong siya, ano ang nagawa niya sa bayan? Wala. Bakit siya nangangamba kung itong charter change ay maaring mangyari? So what? 'Di ba? Maganda nga yun kasi marami naman daw defekto ang saligang batas. Correct me if I'm wrong, guys. 'Di ba? Ano kung magpapalit? Kung magbago, ano ngayon? Maganda ngayon para maibalik ang re-electionist. Correct me if I'm wrong mga kababayan. Kung baguhin ang saligang batas, di mas maganda ibalik nyo na yung batas na pwedeng i-re-elect kaagad ang isang presidente. Why not? Papayag ako. Tingnan nyo guys ang nagko-comment. Magdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko na posibleng humantong sa panibagong kilos protesta na kalintalad sa People Power Revolution. Well, siguro, kaya nasabi siguro ni Mr. Hernandez yan, natural, magre-react ang mga anti-Marcos. Sino bang magre-react? Diba? Anti-Marcos, ayaw nila yun. Ang tanong, nung mga past admin ba, sila mga namumuno, napaganda nila ba ang bansa? Marami bang naitulong? Umasinso bang bansa? Wala, kulilat ang Pilipinas. Diba? Sabi nga ni dating Senator Santiago, kung hindi, ibig sabihin, kung hindi daw kurap ang mga opisyal ng gobyerno, bakit tayo nalagay sa the most corrupt country in the world? Hindi ako nagsabi niyan si dating Senator Defensor Santiago. Kung malinis pala, ang mga opisyal natin, sabihin na lang natin kung hindi corrupt, hindi magnanakaw. Hindi naman lahat guys bakit nalalagay ang Pilipinas isa sa mga corrupt na bansa sa buong mundo? Sige nga. Kung makapagsalita ito si Sara Duterte, feeling malinis. Saan ba siya ngayon? Di ba sa ibang bansa? Ano ang niya ngayon, sitwasyon niya? Di ba allegation laban sa kanya? Yung sa article of impeachment, di ba nasa impeachment ang niya ngayon? Pina-impeach siya ng House. Ika nga. Ayun, sabi dito yan si Mr. Hernandez sa prangkahan. PBBM delikado sa people power kapag ipinilit ang term extension. Lumang tugtugin na yun. Hindi na mangyayari ngayon yun, Mr. Hernandez. Di ba? Mas gusto namin na mamuno si PBBM kaysa mga Duterte. Yan ang totoo.
O, ano bang nangyari sa mga Duterte? Ano bang nangyari sa pamumuno ni Digong? 'Di ba? Ang daming lumabas na mga anomalya, mga hindi ka nais-nais. Ngayon lang nalalaman ang mamamayang Pilipino. West Philippine sila nga. Sus, nako. Ano nangyari doon? Anong sanabi ni Mr. Carpio? Isinuko ni Digong ang Ayungin Shoal sa China. Di kayo naloka. 'Di ba? Hindi mangyari yun. Mas gusto namin na ma-extend pa si BBM. Yan ang totoo. Kaysa ay si Sara ang mamuno. Ano bang alam yan? Sa pamumuno, walang alam yan. Kulang ang kaalaman yan. O, di ba? Baka hindi pa nga, graduate sa pagka-abogado. Sabi yung mga nagko-comment, tingnan nyo. Bakit may sinabi ba siya? Saan ang resibo mo? Baka si Sara lang ang nagsabi niyan. Tama, pwede. Diba? Yung mga nagko-comment guys, puro fake news lang ginagawa. Buti mabait si BBM, hindi pumapatol sa masasamang tao. Diba? Dapat ngayon pa lang, mag-declare na siya ng martial law para yung mga abusado, mga tao ay magkaroon ng tunay na disiplina. Kaya nga, sana nga. Pero guys, pag hindi tumigil-tigil itong mga salot na ito, malamang magdi-declare ng martial law yan. Diba? Kung ang bansa natin under attack ng mga salot na ito, kung ako ang Pangulo, bakit hindi ko pwedeng i-declare martial law? Natural. Nasa panganib ang bansa dahil sa kagagawa nito mga salot na ito. Natural diba? Hindi mangyayari people's power. Marami ang may gusto na ma-extend si BBM. You see guys, you see? Yan ang katotohanan. Mas gusto naman natin mamuno ang Pangulong BBM. Tingnan naman ninyo guys yung kanyang kawang gawa. Tulong-tulong. Wala na lang ginawa ang Pangulo. Everyday, nasa iba't ibang lugar. Magbibigay ng kaukulang tulong sa ating mga kababayan. Siya busy sa trabaho niya bilang Pangulo ng Pilipinas kasama yung mga ibang gabinete niya. Si Sara Duterte, saan busy? Sa pamumuna. Saan busy ang mga DDS? Sa pamumuna, mag-spin ng fake news. Bakit nasabi ko yon? Di ba fake news? Tulad yung ginawa nila sa Pulburon video. Di ba fake yun? Tulad yung ginawa ni Jason Sa. Maluba daw ang karamdaman ng Pangulo. Di inaresto na siya ng NBI. DDS siya na. Nagpapalawak ng pati yan si Silis. Sino ngayon? Sino ngayon ang nagpapakalat ng fake news? Di ba sa side ni Garutay? Kayo naman Sino mag-people power? Yung mga maisog rally? Yan. Tama. Kung Duterte lang naman ipalit, mas okay na si PBBM. You see? Bakit kailangan nyo ibabalik itong mga Duterte? Nako. Tingnan nyo nga yung nangyari sa Senado. Kaninong yan? Kaninong kakampi yan? Di ba si Sara? Di ba? Bakit sinulot ni Cayetano yung Senate President? Bakit pinatalsik nila si Tito Soto? Anong dahilan? Ano ba ang kasalanan ni Senator Soto? Bakit pinatalsik? Mali ba ang pamumuno niya? Palagay ko hindi. Kaya ginawa nila yan. Kasi nga, gusto nilang gawing na naman itong impeachment trial laban kay Sara. I-delay na naman nila. Kung ano naman ang gagawin nila dyan. Kaya abang natin yan. Mas okay nga kung extend. Bakit may term extension? Yun ang mga kabayan Pero kung ang bayan ng Pilipino, hihilingin siguro nila sa Korte Suprema or saan man, kung saan man, na i-extend ng Pangulong Marcos Jr. For sure, siguro, yan, pagbibigyan tayo. Kung idadaan naman talaga yan sa Korte, na kailangan ma-extend ng Pangulo, why not? Pwede. Mas okay naman talaga sa mamuno. Tingnan nyo naman, di ba? Nakikilala tayo unti-unti sa ibang bansa dahil sa kanyang pamumuno. Sus, Marius, mas okay naman talaga ang Marcos admin kaysa naman nakaraan. Nako. Sa isang banda, wala naman sa batas, 'di ba? Na ma-extend ang isang pangulo. Wala naman doon Kaso lang nga, 'di ba, pinalitan ng saligang batas natin. 'Di ba, dati mayroong re-electionist ang isang ang isang pinuno. Kaso wala na 'di ba? Tinanggal na yata 'yun. Hindi lang yata tinanggal. Ika nga. Correct me if I'm wrong guys martial law is sweeping. Mas maganda pa para ma-extend ng Pangulo. Di ba? Wala people power. Naman kung Duterte lang naman ang papalit.
mas gugustuhin ng Pilipinas si BBM kaysa Duterte. Correct! Tingnan nyo yung mga nagko-comment. Ayan ha, resibo yan. Naman talab gamot niyan eh. Kung kaya ano-anong iniisip, ganun daw. Pag malala na, puro hinala. Kasi guys naman, ang hirap din sa atin, sa atin mga kapwa Pilipino. Hay, ewan ko na lang. Parang ang akala nila, pag ayaw nila yung nakaupo, patalsikin ka agad. Ano yun? Para ka lang aalis ng isang lamisa sa akin naroroonan na niya. Ibig sabihin, parang yung parang ibig sabihin, parang inalis mo lang yung isang upuan doon sa kinalalagyan niya. Presidente yan, dadaan sa proseso yan. Hindi basta-basta tawag dito na mag-extend ng termino. Siyempre, dadaan sa ano man ng dapat gawin, di ba? Para ma-extend ng isang pangulo. Hindi natin alam. Who knows? Baka nga, ma-extend yan. Mas mabuti. Dapat ngayon pa lang, declare na siya ng martial law para yung mga abusadong mga tao ay magkaroon ng tunay na disiplina. Tama. Di ba? Yun naman. Ang dapat. Sa totoo lang guys, ako, mas okay si PBBM kaysa sa iba dyan. Ako. Pero mas mabuti kung magkatotoo hinala nyo kaysa abnormal ang papalit sa Tama naman. Sabi niya guys, pero mas mabuti kung magkatotoo hinala nyo kaysa abnormal ang papalit ng presidente. Oo nga naman, kaysa naman yung papalit walang alam sa pamumuno. Bangag yata. Nakahay lagi. Yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Para sa akin, hindi mangyayari ang people power, ika nga. Wala, lumang tugtugin na yan. Tingnan nyo naman, kung mabait kang pangulo, talagang sasang-ayunin ka ng majority ng Pilipino. Oo, lalo to si Pangulong Marcos Jr. Napakasipag, magaling magtrabaho. Kumpara mo naman sa isa, puro mic lagi ang hinahawakan niya. Kung lang magtutula, diba? Palaging high. So nakita nyo sa comment section mga kababayan, ayaw nila sa mga Duterte. Diba? So yun guys, ang aking latest updates. Thank you for watching. Follow me and likes. Bye 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 and babus. God bless Philippines.